Paano ba mag-renew ng kontrata dito sa Hong Kong? Baguhan ka ba dito sa Hong Kong and then patapos na yung kontrata mo and then inutusan ka ng amo mo na ikaw na mismo ang maglakad ng iyong papers para mag-apply ng visa for contract renewal? Well, ang video na to is para sa iyo. Make sure na tapusin mo tong video na to para malaman mo kung ano yung mga procedure na kailangan mong gawin para mag-apply ng visa for contract renewal. So, alright, ito na yung mga steps na dapat mong gawin. Una, kailangan mong pumunta sa immigration at kumuha ka ng kontrata. Pumunta ka sa UG, sa upper ground floor, at nandun yung section kung saan kukuha ng kontrata. Pagkapunta mo doon, punta ka kaagad sa window kung saan ibibigay ito sa iyo. Ito yung yellow book na kung saan dito sa loob ng yellow book na to is inattach na nila yung 4 na pages ng kontrata and then yung 2 white form. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan, inattach na nila yung mga kontrata. 4 ito. 4. And then, itong 2 white form. 2 ito dahil isa kay amo and then isa para sa iyo. So, fill upan ninyo yan, yung kontrata, mag-sign kayo. Titingnan nyo lang, i-fill upan nyo lang. And then, may isang blue form, which is ito naman yung Notice Issuance of e-Visa. Ito yung instruction kung paano mo i-download ang visa. So, later, i-discuss natin yan. I-scan mo lang itong QR code. Alright, pagkatapos mong kumuha ng kontrata, and then bumalik ka na kay amo, tapos nag-fill up na kayo, i-fill out nyo na lahat. After nyo ma-fill out lahat, kailangan yung tingnan itong back ng yellow book na ito, nandito sa pinakalikuran. Dahil nandito yung mga requirements na kailangan yung i-comply ng mga documents. Kung change employer ka, nandito, basahin nyo lang dito sa likod. Or kung renew ka with the same employer, nandito rin. So, nandito na lahat. I-comply nyo lang lahat itong mga documents. Make sure na kompleto lahat yung iproprovide ninyo bago kayo babalik sa immigration. Let's say na na-prepare nyo na lahat, okay na, naka-fill out na kayo, naka-signed na kayo, naka-comply na kayo lahat ng mga hininging documents dito sa likod dito. Sa check nyo lang dito talaga sa likod ha. So, let's say, kumpleto na lahat. So, kailangan nyo bumalik uli sa immigration. Ngayon, aakyat na naman kayo sa 4th floor. Dahil nandun yung counter kung saan natin isasubmit yung kontrata natin. Anyway, guys, sa pag-renew pala, may 2 tayong option. Pwede ka kukuha ng schedule, magpa-schedule ka online, kukuha ng slot, or mag-drop in. Yung slot, guys, is napakahirap pasukin, napakahirap kumuha ng slot, always fully booked. Kung hindi ka naman nagmamadali, mas convenient talaga gawin yung drop-in. So, alright, let's go back. So, akyat ka sa 4th floor, punta ka dun sa section kung saan, kung the same employer ka, doon ka sa section ng the same employer renewal, or kung change employer ka naman, dun ka rin sa section kung saan dun sa change employer. Kailangan dala-dala mo na lahat. Make sure kompleto para smooth, para okay lahat. So, let's say, nandun ka na mismo sa counter ng renewal with the same employer dun sa section. Ibibigay mo lang dun sa counter, sa officer, and then i-check na ng officer yung lahat ng documents mo. Kung may kulang, magsabi sila, ayan, sasabihan ka, ganito, kung may kulang, or ano pang hinihingi nila, malalaman mo. Then after that, so, ibigay mo lang doon, kung after nilang ma-check kung okay, so pwede ka nang umuwi. And then, antayin mo yung 2 weeks. Usually, 2 weeks talaga bago lumabas yung visa mo. So, pag sa tingin mong 2 weeks na, tapos na yung 2 weeks, kailangan maabangan mo na yung mailbox. Kasi after that, pag after 2 weeks, pag ready na yung visa mo, pag okay na, may ipapadala sila yung sulat wherein payment slip siya na kailangan mong bayaran. May option din sa likod ng payment slip. Ito, ipakita ko sa inyo kung ano yun. Bigyan ko kayo ng example kung ano yung payment slip. Actually, 3 pages sila sa loob ng sobre kasi may mga
May sabi-sabi pa sila. Basta alam ng 7-Eleven yan, dalhin mo lang. Kung 7-Eleven ka magbayad, alam nila may barcode doon sa payment slip na yon. Kung nagbayad ka wherein working days, hours lang is pwede mo nang ma-download yung visa mo. Actually, sabi nila is 2 to 3 days bago ma-download. Ipakita ko sa inyo yung sample ng payslip. Ito yung ipapadala nila. Ito yung barcode. Kung sa 7-Eleven kayo magbayad, so alam na ng 7-Eleven yan. So, eto. After nyo magbayad nito is, I think, only pag working hours kayo nagbayad, so only few hours, pwede nyo nang ma-download yung visa. And this is the time na kailangan nyo itong blue form, yung kasabay kanina sa kontrata sa yellow book. Kasi nandito yung instruction, paano ninyo i-download yung e-visa. And scan nyo lang yung QR code, tapos sundan nyo lang yun. May option din kung na-receive nyo na yung payment slip na ipinadala nila after 15 days. Pwede ka rin pumunta dun sa immigration. Balik ka dun sa counter ng immigration at dun ka magbayad. For sure, visa ka agad. So, ganun lang kasimple magkuha ng visa for contract renewal. Kung nakakuha ka ng visa, that's the time na naman na kailangan mong i-verify yung kontrata mo. Anyway pala guys, yung visa payment is 230 ang kailangan mong bayaran. So, let's say may visa ka na. So, ang next step na gagawin mo is pupunta ka ng consulate para magpa-verify ng iyong kontrata. So, paano magpa-verify ng kontrata? So, doon tayo magpa-verify sa ating Philippine Consulate, dun sa 29th floor, dun sa may Admiralty. So, ano-ano ang mga documents na kailangan mong dalhin? Unang-una is yung photocopy ng employer mo, and then isulat mo dun sa photocopy yung cellphone number ng employer mo. And then, second is yung photocopy ng ID mo, and then the same, isulat mo rin yung phone number mo. Then, photocopy ng iyong e-visa, tapos photocopy ng iyong passport and original na passport. And then, yung dalawang set ng iyong kontrata, kailangan mo rin dalhin yun. Diba 4 yun? Din ang isa kinuha ng immigration. Tapos, yung 3 is nasa iyo. Pero 2 lang ang kailangan ng consulate. 2 lang ang kontrata na i-verify nila. Yun yung bayaran mo na 80 for verification. 2 lang dahil para kay amo and then para sa iyo. Hindi na kailangan yung 3 kasi syempre hindi ka naman nag-agency kasi nga ikaw mismo ang yung pangatlo pang 3 is usually para sa agency yun. And then yung OWA information sheet, kailangan mag-fill out ka doon. Kung hindi ka naka-down, pwede mo siyang i-download online. Kung wala naman, pwede ka dun sa consulate, kukuha doon ng form ng information sheet, dun ka na mag-fill out. Tapos, make sure magdala ka ng pambayad, 80 for verification, 80 ang bayad, and then 196 naman para sa OWA membership. So, yun lahat ang mababayaran. Again, 80 para sa verification, then 196 para sa OWA membership fee. So, yun lang. And then, at the same day, pwede mo na makuha kaagad yung kontrata mo. So, that's all. And at the same day, makukuha mo kaagad yung kontrata. Ma-verified kaagad yung kontrata mo. So, alright. To general, renew ng contract, may 2 option tayo. Either drop-in or online appointment for schedule. Magpa-book online. Yun nga, ang sabi ko, always fully booked. Swerte mo na kung makakuha ka ng slot. Kasi, ang advantage nun, kapag may slot ka at may schedule ka, pag pupunta ka dun sa time ng schedule mo, is makukuha mo kaagad ang visa mo. 1 day lang, makuha mo na kaagad. Pag kumpleto lahat ang dala mong documents. So, pag ma-approve ka kaagad, so, makukuha mo siya on that day ng schedule mo.
And then, also, again, ang policy dito sa Hong Kong, 8 weeks before end ng iyong visa, pwede ka nang mag-process. So, sana maliwanag sa inyo. And then, dahil sa ngayon ay lumipat na ang immigration sa Chung Kwan O, dati sa Wan Chai, nag-move na sila sa Chung Kwan O. Paano pumunta doon? So, ganito lang, pagdating nyo sa Chung Kwan O station, exit lang kayo sa exit B1. And then, ito, panoorin nyo itong video na to, exit lang kayo sa exit B1 and then diretsuhin nyo lang. Doon sa unahan may tawiran, tawid kayo, and then sa kabila naman may tawiran, tawid kayo, because sa harap niya nakikita nyo na, matanaw nyo na kaagad yung tower ng immigration, and then pasok na kaagad kayo. Nasa upper ground floor yung para kumuha ng kontrata, and then yung sa visa naman nasa 4th floor. So, alright, that's all for our video. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Maraming salamat. See you again for my next video. Bye!